Oh guys, yung ating isang camera hindi na kinaya, nalobat na. Kakaantay do sa ibon natin, hindi dumating. Ay, antay-antay pa tayo. What's up guys, Epong Lop TV. Abangan na para sa 4th lap ng Tugigaraw, Cagayan Derby. So for today's video, bago tayo mag-abang dahil maaga pa naman, ito papakita ko muna sa inyo yung mga breeder natin. Ayan, nilabas natin dito sa harap ng bahay natin para mainitan, no? Bago natin maisalang ulit, siguro second clutch, pang second clutch na to. Ayan. So makikita nyo, ito yung ating mga inakay, hinarvest na natin, no? O marunong na silang tumuka, o diba? So mga ano pa lang yan, siguro 20 days yan, winalay na natin at marunong na silang tumuka. O yan, babubuhay na yan. Ginawa natin yon para hindi malaspag yung ating mga breeder. Yun din naman ang mga sabi ng mga eksperto, di ba? Sanayin natin yung ating mga inakay hangga't maaga pa lang para hindi malaspag yung breeder. At ito namang mga inakay para masanay din sila sa kanilang survival instinct, di ba? Ayan, so bali yung dalawa dyan ay yung anak nung Mangga line at Goki line, tapos yung dalawa dyan anak ng Kaluluwa line. Ito nung isa yung oriental natin, so 5 yan. Yung anak ng US bird na-disgrasya, nako. Pinahinga ko hindi ko muna inalis, total bata pa naman yun. And naipit yung kanyang paa dito sa grills ng double cage. Hindi ko nakita na akala ko nakaupo lang siya, yung pala na-stuck yung paa niya, kaya may nagkaroon ng mga sugat. So hindi natin alam kung makaka-recover yun, pero inayaan ko munang subuan nung parents. At tapos yung namang Jansen natin tsaka yung brown, bata pa naman yun, so nandun pa siya, hindi ko pa winawalay. So mga after 1 week siguro titingnan natin yan. So ito second clutch ng ating mga breeder. Titingnan natin kung mag-iitlog pa sila. Siguro magpapabreed ako hanggang end of February. Last na yon, no? Tapos tigil na muna sila. Ayan. Many minutes later. Time check 12:47 PM. Ako, mag-aalaw na. Wala pa rin ang mga ibon natin. Nasa na kaya yun? Baka nalambat na yun. Guys, may parating, baka ito na. Hindi eh. Kala ko si Grisel. Ang ina-expect nating mauna si Dark Check. Hindi si Grisel. Ano kaya nangyari doon? Dapat si Caitlyn ang mauuna. Yun ang ina-expect natin. Susunod si Snow. Antay-antay pa tayo. Hello guys, time check. 1:12 PM. Wala pa rin yung mga warriors natin. Sa forecast yung 125 hanggang 125 yung 900 na speed. 112 na, so meron na lang tayong mga 12 minutes para magabang kung aabot sa 900 yung speed. Whew. Yung mga tropa na kilala ko wala pa rin nakakauwi, pero yung iba, mga matitibay talagang ibon, nakauwi na. Ano kaya nangyari?
Kung sa normal na lipad nila, talagang ini-expect natin bago mag 1:30 PM andito na yung ibon natin. Si Dark Check, tapos si Grisel mga bago alas 2. Yun ang normal kung tuloy-tuloy ang kanilang lipad, yung wala silang dapo, hindi tutukod. Ayan, so abang-abang pa tayo. Alright. Hi guys, time check 1:28 PM. Patay tayo dyan. 800 na lang speed ng mga ibon natin. Hindi tayo sigurado kung makakauwi yung mga yun. Ano kaya nangyari? Ano kaya ang nangyari? Dito na pumapasok yung naglalaro ang isip mo. Meron ka kayang pagkukulang sa conditioning. Namitos naman natin sa Talavera. Pinakain naman natin ng maayos. Hindi natin masabi kung yun lang ang makokontrol natin pagkain, vitamins, mitos, tapos the rest pinagpapasa Diyos na lang natin, no? Bahala na yung kalapati kung makakauwi siya o hindi. So sa ngayon ang speed ay 800 hanggang alas 2. Tama ba? Ayan. So check ko nga ulit. So hanggang 2:09 PM 800 pa yung speed. So abang-abang pa tayo kasi ito na yung moment. Ito na yung moment, yung final minutes. No, wala nang isang oras darating na yung mga ibon natin kung makakarating nga sila. Ito yung normal nilang takbo. So abang-abang tayo. Oh guys, yung ating isang camera hindi na kinaya, nalobat na. Kakaantay doon sa ibon natin, hindi dumating. Ay, antay-antay pa tayo. Iniwan na tayo ng camera. Sus Mariosep, hindi pa dumarating. Anong oras na? 1:35 PM. So abang-abang pa tayo. Yung hindi na natin maiba-vlog yung yung mismong pagdating dahil lobat na yung camera. So update ko na lang kayo guys kung ano yung clock o anong speed, kung nag-clock man tayo. Okay, so balitaan ko kayo guys. Sana makapag-clock pa tayo kahit na isa lang. Antay-antay pa tayo. Time check 1:44 PM. Nako, malapit-lapit na. 2:09 hanggang 800 ang speed. Hindi ko alam anong oras ng cut off hanggang 700 ang cut off. So kaya pa, may laban tayo. Basta mag clock lang siya, ayos na. Abang-abang pa. Time check 1:55 PM. Sobrang hirap ng race na to, grabe. Almost 350 plus birds pa lang ang nakakauwi out of 2,247 birds. Halos wala pa sa 20%. So may posibilidad na live pa ibon natin. Kasalukuyan lumilipad ngayon kasama nung maraming mga ibon na lumilipad o talagang wala na. Pero yun nga, andito pa tayo, laban lang hanggat hindi tayo nakakatop hindi tayo aalis dito sa bubong. laban dahil nakapatibayan yung mga ibon natin. Ang dami nating nakataya doon, so kailangan talaga tiyagain natin yung pag-aantay. So hanggang alas 3 mag-aantay tayo. Yun yung hanggang 700 ang speed. So antay-antay pa tayo, tiyaga lang guys, laban kaya yan. Ayan guys, time check 2:18 PM. May mga nagdadatingan na ito
May mga buy batch na. Dumating na yung ibon natin. Kaso ngayon naman kasalukuyan nagpapaputok ng kwitis. Dito bumabagsak sa bubong natin. Ano ba naman yan? Piyesta kasi. Antay-antay pa tayo. Darating na. Guys, time check. 2:41 PM. Mukhang makakatop yata tayo. Ang cutoff natin ay 3:09 PM. Ay tingnan nyo pa yung mga nangyayari dito. Kasalukuyan nagpuputukan ng kwitis. Ano ba naman niya? Ay. Antay-antay pa tayo. Meron pa tayong 29 minutes para magantay. 27 minutes. Kaya pa yan. Hanggat may oras, mag-aantay tayo. Many Morning minutes. mga kalapatids. So, yun na nga, update sa ating dalawang warriors na si Darkcheck at si Grizel. Sa ngayon ay 11:23 PM ng Monday, January 2022. Hindi ko pa nakikita kung yung aking loft dahil umalis ako kahapon pagkatapos ng abangan. So sa madaling sabi, nakatop yung ating dalawang ibon. Nagantay ako hanggang 3:04 PM. 3:04 PM pala yung cut-off ng mga ibon natin. Hindi dumating. May lakad kasi yung family, so kailangan naming umalis. Medyo late na nga kaming nakalakad dahil nga sa kakaantay ko sa ibon. Kaya hindi ko na inantay na bumalik sila. So ngayon, namamasyal pa kami. Pag uwi sa bahay mamayang hapon, titingnan ko tapos i-update ko ulit kayo. So dahil nga cut off na sila, talo na tayo dun sa mga pinusta natin sa Patibayan. No? Pero ganoon talaga. Dahil hindi mo naman minsan talaga may panalo, minsan talo. Dahil first time natin as newbie, yun, ang experience natin ay gulong tayo sa mga Patibayan. So ganoon talaga, kasama yan sa experience natin sa pagkakalapate. Sakaling makauwi man sila, pwede pa nating isakay sa Port Lap sa Claveria, Cagayan. Maaaring nahuli lang yung mga ibon natin, hindi nakauwi doon sa cut-off time. Pero tiwala ako makakauwi yung mga ibon natin kasi matitibay naman yun no? Maliban na lang kung malambat sila, no? Yun talaga, hindi na makakauwi. Ngayon, ang good news, kung makauwi sila, pwede pa tayong sumakay sa next lap. Kasi ang balita ko dun sa mga nakaraang derby, merong nag-champion na 4 points lang. 4 points lang, nag-champion pa. Ibig sabihin, nakatop din yun sa mga ibang lap races. Pero nagtuloy-tuloy, pagdating sa dulo, nakahabol pa siya. So, yun ang pwede nating asahan dito sa race na to. At sa akin naman, basta't umuwi yung ibon, yun na yung pinaka-consolation natin pag umuwi yung ibon natin. Kasi dun sa race results, meron lang 425 birds ang nag-clock, no? Yung hindi na cut off out of 2,247 birds. Biruin nyo, ganun kahirap yung karera kahapon sa Chugigaraw. Sobrang hirap nung race talaga kahapon. Hindi natin alam kung anong nangyari, kung nag-smash ba sa mga dinaanan nila. Pero dun sa chinek kong app, tinitingnan ko kasi yung wind direction no? Ang nakita ko, yung wind direction sa Cagayan at Isabela headwind. Sobrang laki nung distance ng nililiparan nila na headwind. At dun pa lang isipin nyo kung sa unang bitaw, sa unang release headwind na, talagang mahihirapan yung mga ibon natin, mapapagod sila, malalaspag sila.
Sa ngayong umagang to, may mga kachat pa tayo ng mga tropa sa Apalit. Nagbabalita sa akin na ngayon pala umuwi yung mga ibon nila. So ganun kahirap yung paliparan, no? So at least nakauwi dahil may maisasakay pa sila sa next race, no? Shoutout pala kay Kuya Albert Nucom, kay Tepan Rajic Peralta at kay Ergolo. No, shoutout sa inyo guys. Salamat sa pag-update at pagtatanong sa akin kung nakauwi ba yung ibon ko. Hindi pa ako nakakauwi ng bahay, so update ko kayo mamaya kapag uwi na. Doon ko natatapusin yung vlog kapag nabisita natin yung lot ko. Hindi ko alam kung ano bang kailangan gawin sa next race, kung sakali makauwi yung ibon natin. Dapat bang may dagdag tayo sa conditioning, magdagdag tayo ng gamot. So far marami na nagsabi sa atin ng mga tropa na doon sa mga ginagawa nilang conditioning. At siguro titingnan natin kung ano yung mai-apply natin kasi nasa kalagitnaan na tayo ng derby. Mahirap naman kung magbibigay ka ng gamot tapos mabibigla yung ibon. So baka lalo pang mag-iba yung kondisyon, di ba? Ayan. So congratulations dun sa mga nakauwi sa Team Apalit. Alam ko 21 birds yun. So out of 425 birds, 21 birds yung taga Team Apalit. Many minutes later. Good morning mga kalapatids, Ebong Lok TV. At ayun na nga, sa kasamaang palad, hindi nakauwi yung ating dalawang warriors, si Darkcheck at si Grizel. So ano kaya ang dahilan ba't di nakauwi yung ating mga warriors? Maring nalambat, no? Nalambat o ano man, di natin masabi. O baka naserga. Tinos pa naman natin yun ng Talavera, di ba? Nakauwi naman sila. Pero siyempre iba yung Tuguegarao eh. Base nga doon sa wind direction, headwind siya. And nakita nyo naman kung sino yung nakapanood ng live video ko doon sa pag mid-toss ko sa Talavera. Grabe talaga yung hangin. Sobrang lakas ng hangin. Ano pa kaya siguro kung bandang norte, no? Talagang bumabayo yung hangin sa kanila. So, ngayon napapaisip tayo anong mga pwede nating gawin sa susunod na mga karera kasi wala na tayong maikakarera hanggat hindi umuwi yung ating yung dalawang warriors, wala tayong maisasakay sa Biyernes. At ang next lap na is Claveria, Cagayan, dulo na ng Pilipinas yun, parang pagudpud na rin. So ganun talaga. So kailangan tanggapin natin kung kapalaran natin kung ano nangyari doon sa dalawang warriors. Kung talo, talagang talo, di ba? Tapos pag-isipan natin ano pang pwede natin gawin sa mga susunod nating mga warriors, no? Lalo na diyan sa mga biyahe na sa mga karera na pangduluhan na. Kasi nakatawid naman ng hanggang Bigan eh. No, pagdating ng 4th lap, Tuguegarao, doon na natsugi yung ating mga warriors. Tignan natin kung ano pang pwedeng i-adjust sa conditioning nila, no, bago mag-derby. So, yun lang munang update sa ating log. At medyo malungkot pero masaya pa rin naman dahil tuloy-tuloy lang naman ang pagkakalapate. So hindi tayo mawawalan ng pag-asa. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muling karera. Ito ang inyong nervyosong fancier, Ebong Lok TV. Bye bye.